karon pagabot na lang mo pagbasa na ko diha natay verse nga I believe murag team nato na ani nga jam nato wala ko na ina ni Brad Jeffrey nga na team learning na siya nga ako'y mag-word. Who would have thought nga I was thinking that we will be here because I believe nga mag-minister si Lord through His Word using my life. I never thought that in coming here, it's Him who will minister to me. Amen. I lost all of the words that I have prepared. Lain man maghila ko kay mag-English man hinahon. I really lost all the words that I have prepared. I think I prepared for tonight sa pulong sa Ginoo because the presence of God stripped me from everything. I never thought nga nagtuo ko nga muani ko kay para gamiton sa Ginoo magministeryo siya using my life, pero wala ako nag-expect that una siya mag-minister sa akong kinabuhi. Dili ko makasaad sa inyo that I will deliver the word that I have prepared because God put something in my heart tonight. And mo na ito ang pamalandungan karon pasaylo ako ninyo murag first time siguro ninyo nagkanina buntag na sinigimilak eh. Hallelujah. Grabe ka maayo ang Ginoo. His presence is overwhelming and His presence is here tonight. Hallelujah. If you have your Bible, please open your Bible. There is a verse nato, Psalm 55, verse 17. Karon pag yung pinagkita aning bersikulohan ni, nabasa na nako ni, pero karon pag kong gabi una nakahinabuan ni niya, munang gidalit-dalit na ko ni Abli, and the Lord begins to talk to me through this passage, Psalm chapter 55, verse 17, and I would like to request everyone to please stand in respect sa pulong sa Ginoo ato ang pamalandungan. Psalm chapter 55, verse 17, it says here, evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you for tonight, Lord. Gibuhat namo ning tanan because we are so excited and we're so expectant na makadungog from you, Lord God, through your word. And makahimo ka sa pagministeryo sa matag usa ka namo pinaagi sa imong balaan ni Espiritu. Lord, walay bisag usa ka namo nga maayo, walay bisag usa ka namo nga angayan, walay bisag isa ka namo nga hamdun or honorable, Lord God, in your sight, except you, Lord. You alone is the highest, the greatest name above every name. And it is great privilege for us nga magakatigom karon. Dako na kay nga pribilehiyo nga mahimong matawag nga imong mga anak o makahimo sa pag-gather to sing praises to your holy name and to be able to listen to your word, pinakalami nga mahitabo sa among kinabuhi. So Lord, it is my prayer, Lord God, that as you minister to us through your word, let it be that your word mapahinula sa matag usa ka kasing-kasing ug sama sa imong gibuhat karon sulod sa akong kinabuhi, mauman usab ang imong pagabuhaton sa matag usa nga niya karon. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, balaan ni Espiritu, imo ang tanan ng kapanahunan, ug taknaan, pagministeryo ka namo. Ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang makapamuhat, ug ikaw lamang ang masintro ng takna sa kagabion, ug wala na lain pa. Salamat, Lord, ng imong word ma-magnify sa among gibuhat karon, sa among panigtigom, and as we listen to your word. This is my prayer, O God, in Jesus' name, amen. Makapaglingkod ang tanan. There is this true story about a certain soldier, American soldier. His name, he goes by the name Mike Christian. Si Mike Christian, sundalo siya sa time nga
nakigubat ang America against mga Vietnamese. And isa si Mike Christian, nabasa rin ko na ko name, but this is a true story. Isa si Mike Christian sa na-capture sa mga Vietnamese. Si Mike Christian is very patriot, gawas na soldier siya, very patriot siya. Grabe siya sa loyal sa America. And while naa sila sa ilang mga selda, kay na-capture man sila, naghimo siya og lingaw. Ang iyang lingaw na ay mga bilin nga mga thread sa plot, mga thread, murag ka ng mga o tanod. Pero kanang dili siya imong gid tanod ka ng murag kuan sa tela ba, kanang murag silk, kanang tela gud dili siya kay tanod lipis man, kanang nagbuogod sa tela nga iyang gipangtigom ang iyang makita ng mga salin-salin sa mga tela-tela nga color red, blue, and white. Iyang himo na ay bamboo nga iyang nakitaan, gamay nga bamboo. Gihimo niya og kanang itong murag sa ato pa murag gihimo niyang dagong o kanang kay iyang gigamit, i-connect niya sa katong natigom niya nga mga tela. Unya naman sila uniform nga mga piniriso. Every time may pasuot sa ila ang ilang uniform, sa iyang dapit diri sa dughan, ginahinayan niya nga kanang tahian og flag sa Amerika gamit tong thread nga katong mga natigom niya nga mga thread o katong gihimo niya nga murag dagong nga made of bamboo. Nakabuos siya og gamay kaayo nga American flag sa iyang uniform as a prisoner. Ang naitabo, hubuon man to nila matagabi Pag ang ilang gisuot, pag hubo niya isang itong ilang gisuot, makita sa iyang mga kaubanan nga mga piniriso ang katong gamay nga flag. Pag makita to nila, muana din sila sa ilahang dughan, I pledge, mamusulti din sila, I pledge allegiance to the flag, to the American flag. Kanang ilahang, kung mga panatang makabayan sa ako awa. Ginay mo every night nga pag isangit na tong salina ni Mike Christian, makita mo to ilang gamay kayo nga flag, ka-identify mo sila, bisag dili ang buo pero ang color nga nag-represent na aman. So ilang mo nilang ginabuhat sa taas na pila na ka mga adlaw. Nakabantay ang mga Vietnamese, nganong natiga sila nganong man nga pag isangit ni salina, murag mag-pledge man sila allegiance. That time, dili pa kayo ang mga Vietnamese para sa karon nga expert of English. Dili sila kay kasabot. Pero naay pinayaw-yaw ang mga sundalo nga maghatag sa ila o kanang pinasay nga courage and strength ba. Nabantayan niya nga, nabantayan sa mga sundalong Vietnamese nga, every time na isang ato, iyahang uniform ni Mark Christian, may ato gid ang mga uban niya nga mga prisoner. So ilang gisusi, pagsusi nila, nakita nila katong gamay nga flag, nag-represent sa flag sa Amerika. So kung kayo ang mga Vietnamese, gigisian nila sa salina si Mike Christian o gikulata pag-ayo. So sadya, gihukasan siya, naked siya, gikulata siya in front sa iyahang mga kaubanan until nagkadugo-dugo siya. Gipasagdan na po dayon siya. Gitagaan na siya og plain white nga kanang salina. Kay gihukasan na siya. So gitagaan siya plain white na salina while nagkadugo siya. E naagtan og pila ka mga oras, naagtan og adlaw ngayon ato, wala siya laing sapot katurang gibutang nga plain nga cloth sa iyaha. Kay di na siya pasuoton atong uniform nila na nabulit na hinoon ang iyang white cloth sa pula niya nga dugo o ang iyang naong ng lagom mura nag-blue tungod sa kinulata. Pero natingala sila while seeing si Mike Christian, ang mga kaubanan niya nga soldier, all the more sila nga nag-plead while looking at him. Why? Ang iyang color nag-represent sa flag of America. So may lesson na ito makuhaan na. In the life of Mike Christian, he's not just a loyal na patriot sa Amerika. Even if di-strip out na siya sa flag nga iyang gihimo, pero ato nga time, ang iyang image nag-represent mismo sa flag of America. Ang color sa cloth sa iya
ang color sa dugo nga na mix sa cloth o ang color sa iyang laong nga nag-blue na. Di ba mo namin nag-represent sa color sa flag sa America, red, blue, and white? Nakita sa iya ha. So wala to nila nakita ang flag. Ang color nga nag-represent sa ilang flag, gi-represent pag-ayo ni Mike sa iyang sitwasyon. All the more, wala sila nakita ang flag, pero siya mismo murag distant as nag-represent siya as the flag of America. O ang iyang makauwanan, still wala napugngan to plead allegiance to the flag of America. It is a good example of this theme. Why? Si Mike Christian, nahimo siya nga dili lang, wala lang siya nahimong patriot, wala lang siya nahimong loyal, but he become ang iyang gi-represent himself na hinoon. Wala lang siya nahimong loyal, kundi nahimo siyang siya mismo ang symbol nga pag nakita sa tao, no need na nga pag hopeless na kay kuhaan siya to gimo-himo niya nga flag. But siya mismo nag-represent sa ilahang nation. And here, ang gingon diri praise without ceasing. Imposible kaayo nga dili na tumaundang ang praise karon undang lagi taon, minaw na ta. Kung atong yun na that praise is about music only. But praise to the Lord is not just about the song. It's not just about music. Kung nakasabot lang ta nga ang mga pagdaig this is something about God, not about the music that we are making, not about the dancing, dili lang kana, apil na pero dili lang kana. Dili na mo nagbuo sa praise ang song, ang instruments, the way we make music, na-apil na siya, pero dili na siya may kinatibukan sa pagdaig nga atong gihatag sa Dios. Ang tinuod nga pagdaig ug pagsimba sa Dios nagsumikad sa ato ang kasing-kasing. And praise can only be nga dili masis ni siya if you become praise yourself. Just like my Christian. Abi sa mga soldier that they can stop him. Kay gi-strip out na ang katong flag. Pero bisag gihukasan na siya, pati ang image nga nabilin sa iya nagrepresent paghihapon sa iyahang gikaloyalan nga mao ang flag of America or ang Amerika mismo. Kung tanawin mo bitaw sa kaloyal niya sa maong nasod, nahimo pang nag-symbolize pa ang tanan nga nakita siya, nahimo siya mismo. And praise should be like that sa ato ang kinabuhi. Praise is not just something that we do. Praise should be us. Kumbaga personality na nato ni dapat. Mahita mo lang na dili maundang ang mga pagdaig kung ang mga pagdaig nahimo natong bakasan, kung ang mga pagdaig nahimo ikaw ug ako bisag matak-om ta na yung mga panahon nga buhabot mga igsoon nga dili na ta libre nga makadaig ug makasimba sa Ginoo. And when that day come, they cannot stop us because praise is not about music. Praise is not about dancing. Praise is not just about singing, but praise is in us. Amen. Hallelujah. And I was crying. I was crying earlier because I was praised before. I remember the time, kadungtong ko sa mga panahon, that no one can stop me in praising the Lord. Wala gani makadictate na ko nga ayaw ng kantaha. Wala gani makadictate na ko nga ayaw mo ana. Kadungtong ko sa mga panahon, na-testify na ako na diri balik ko na ako na yung mga panahon. Back in the days, nga halos wala may mga instruments. Pero gusto kami mo adto og mga outreaches because mag-praise jam mi didto. And for us to be able to use the instruments, kinahanglan i-assure na mo nga dili madaot ang mga instrumento. So na mga times nga masiguraduhon pa ang safety sa mga gihulaman na mga instrumento kaysa sa namo. Dili pa may mga master kayo manugtog. Hantod karon di gyapon may mga master manugtog. Mga tigulang na lang akong mga kaubanan. But all those days, walay makadictate na mo in praising God. Walay makadictate na mo in praising God. And I was crying because I've lost me. Na-realize na ko karon ba nga dili magwingon ani before when it comes to praises. When it comes to pagdaig,
Wa ko'y nailhan. Sa ako ang panahon pa, maghihapon ako ni karon. But back in the days, wala ko'y nailhan. Nga mas nabaw pa mamudayag na ko. Kay ako yung gi-claim na pag-abot na sa pagdayag sa Ginoo, mag-una gyud ko. Pag-abot sa pagdayag sa Ginoo, all out kayo. And suddenly, what happened? Ganong chill naman lang ko nga makadayag. May mga panahon chill na lang po o dili. May panahon nga makakanta. May mga panahon di na lang mo kanta kayo. Pag kabalo ng kantahan, binatanon na kayo. Napunto yung mga panahon sa una, dili masagtan sa mga idaran nga wala ilang mga kanta. Sa baka, manampong naguto ang lulo. Kay saba kayong kanta sa mga batanon. Pero atong panahon na, bisagin sa mga saba na mo, all out kayo na para ni sa Ginoo. Dedicated ni sa Ginoo. Wala'y makadiktar. And I don't know what happened. Maybe what happened is I lost myself. Or maybe giundangan ako pag ila-ila ang Ginoo. Before nailan ako ang Dios nga deserving sa all out ng mga pagday. Before nailan ako ang Ginoo nga deserving sa excellent na mga praises. And then suddenly I stopped learning about Him. And maybe mo ito'y nahitabo, mo ito'y reason nga for a long time na tame ko diha sa pagdayeg sa Ginoo. Kabalo mo mga igsoon, I think murag dili mo ubos sa 5 years. Dili mo ubos sa 5 ka tuig. The last time nga nag-lead ko og praise and worship na kinasing-kasing. Naagay panahon nga murag sobra nag 5 ka tuig. Muli pa lang og praise and worship kay wala may lain. Pero kinahanglan na gyud. Pero nakalimot na ko sa panahon nga nag-lead ko praise and worship because gi-desire nako kay gi-deserve sa Ginoo ang mga pagdayeg ug pagpasalamat. Ang pagdayeg nga dili basta-basta. Nakalimot na ko sa panahon nga nidayeg ko nga wa ko sugua. Nakalimot ko sa panahon nga nanguna ko sa mga pagdayeg kay gusto na ko nga masabta nila, makita nila nga mao ni angay nga pagdayeg sa Ginoo. I forgot those days. Nga nagdayeg ko sa Ginoo out of nag-alintabo nga pagbatik tungod kay gideserve niya nga daygon. I forgot those days. That's why ganina pagdayeg diniya gi-remind ko sa Ginoo. Gi-remind ko sa Ginoo that before kung mag-hisgot of praise and worship, hambugira kay ko, dili in a bad way ha, hambugira kay ko nga mo claim, I can define what praise is. The way I honor God, the way I praise God, karon ako gihimong example ang mga gibuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Sa una makadumdum ko, excited kay ko kung usay mga kanta. Eager kay ko to learn new songs for the Lord. Excited kay ko kung maghisgot og jam. Excited kay ko nga magbuo og inani nga activity. Pero karon bisag invite to maghuna-huna nagbalibad. Because I thought humana gone are those days. Para na to sa mga kusganon pa, mga batanon pa. But no! Praising God knows no limit. Praising God knows no age. Praising God is always present na siya. Dili sa pangidaron because praising God is more than a song. Praising God is more than a music. Praising God is more than jumping, dancing, whatever you do. It's more than that. Nagsugod na sa kasing-kasing na nag-desire. Una ang kasing-kasing may hindi na matigulan. Sometimes lang, nikam ata sa atong passion. That's why malimit ang atong praise. Well, nagsimba, nagdaigya ganina, nihol ko sa Ginoo, Lord, dili man ko ingon ani. This is not me 10 years ago. Whatever happens, Lord, kung sa pinahitabo nga nung ingon ani karon, tinuod, dili ko ingon ani ka busy before when it comes to preaching,
when it comes to responsibility sa church, dili ko yung ani ka busy. Maybe ang ako assignment before is just young people, mag-organize of mga gathering for the young people. But I was so fired up for Jesus. Karon daghan na kayo kung mga buluhaton. Pero grabe nakapobre ang ako mga pagdaig sa Ginoo. And I remember, nganong gibutang ko sa Ginoo ani nga sitwasyon because all those time, grabe ang akong kalayo para sa Ginoo. That's why na-promote ko. Pero karon inoon nga naa na sa promotion, grabe nakapobre ang akong gihatag sa Ginoo nga pagdaig ug pagpakigsadurot kaniya. And the reality is, muna'y nagakahitabo karon sa kadaghanan. Itong panahon nga wala pa tayo ikabuga, wala pa'y promotion, wala pa'y gihimo nga dagko ang Ginoo. Grabe ta ka all out sa iyaha. Because wala nagbase ang atong pagdayo, ang atong gihimo sa iyang buhaton sa atoa. But we are so focused of who He is and what He deserves. But sa diyan nakatilaw na taog posisyon, nakatilaw na taog gamay nga attention, gamay nga praises, kailangan mga tao nga moabiba ni mo'y mayuhan ni mo mukanta, uy. Mayuhan ni mo muwali, uy. Mayuhan ni mo mubuhat, ani, uy. Dili tuon kaganahan nga, dawato ni mo, walang mo yung glory to God. But behind the glory to God, ang kasing-kasing ni bukad. Feeling ni mo, wala ni mo gi-receive. Pero makabalo ka nga, gi-receive to ni mo nga mga praises, pinaagi sa imuhang response in praising the Lord. Kung nakuhaan ang intensity sa atong pagdaig sa Ginoo, kung nakuhaan ang atong love in praising the Lord, nagsugod na because gi-embrace na natong sugod ang mga applause o praises sa tao. Gikuhaan na nato ang Ginoo sa glory nga gi-deserve niya. Imbis na sa top, gi-promote na sa Ginoo. Dili na maging na mag-stop ang Ginoo pagpauswag sa atoa. Pero moabot ang punto nga wala na ka nakaabot sa peak. Kay gamay palang gani nga blessing ang iyang gipasinati sa imo. Gamay palang gani nga pabor ang iyang gipasinati sa imo. Nagsugod naman ka og kagarbo sulod sa imo kasing-kasing by not giving God the glory that He deserves, especially when it comes to praises. Dili maundang ang mga pagday kung ikaw mismo sa imong kaugalingon ang pagday gihimo nimong personality nimo. Dili tungod kay asa na kakaron, dili tungod kay unsa na imong mabuhat karon, dili tungod kay nailado na ka, muundang na ka. Kung unsa ka kaniadto sa imong pagday ug pagsimba sa Ginoo, wala untay makatandog anak. Wala untay makatandog anak. Wala untay makatarog anak. Mo na nga naghilaka ko. Kay nakadungdong ko sa una, wala pa man ni mga buot ato kayo. Pero ang among gugma sa Ginoo, nag-grow siya. Sugod ato mga panahon nga na mga inani nga gathering. Wala mi mga kwarta, wala gyud sakyanan. Magpliti pa mi na patoy mga panahon nga ako mga kaubanan ng mga young people. Bisag may kwarta mo ingon ugay kwarta. Kuot sa ko kaugalingong bulsa na pay mga panahon nga magsuntan namig mga tinapa dito. Unsa pala pero galipay kayo mi nga nag-enjoy. Nya kuan mga kung sa terminolohiya pa ni sa mga musikero nga kanto ba mga adoy-adoy ra gud si Amy. Dili gud kami tong mga maayo gid nga mga manugtugay, mga adoy-adoy ra gid napakilid-kilid ra pa. Unya taga opportunity hoy kay mga bisita lagi ato pakantahon ning mga taga ang bago. Burnagyan ang bago dito tungtong mi dito. Ya dili gud mga maayo. Mo pay pagkakaton pila pa ka chords sa katunan alipay kay may kay opportunity nga makatindog. Nya sadya mo tindog na gisintro sa Ginoo. Kalang kabalo ka ba Lord wag amo Lord. Pero kay gipatindog man mi amo ning himuon para nimo. Wala din na sila moangay sa among gihimo pero amo ning himuon para nimo. And because of that kind of heart, gi-bless sa Ginoo ang talents and giftings sa labaw sa tanan ng opportunities. Mga usay mga kanang gitawar ato sampid ra man mi ato nga mga gatherings. Matingala mi pagkadaghan kay sa mga kapanahonan nga nahimo ra mi sampid kay dili na mo activity, invited ra mi unya murag gitagaan lang kag opportunity ba out of respect. Nga sige pakantahon lang nato ni sila, kay nagandaghan na ba ni sila. Tis pagkanta nimo dito dili mo maayo kay manugtog. Pero sa diyang himo mo for the Lord, matingala mi, naaman unta sila nakaprograma nga nahilang mga
mga praise and worship leader, na mga team nila mutugtog pero matingalami, mawala ang program, kami na'y palidon. Dahil sa may mga kanta na mo, ang mga kanta na mo, dili man mga latest, na mga ayaw, pagkatugtog, paawayan na lang mo nagbinisaya. Paawayan ang binisaya ang kanta kay mo lang na master. Pero sa bisan kung sa kasimple sa maong kanta, ang kasing-kasing, grabe kasintro sa Ginoo. Ang kasing-kasing, genuinely for the Lord. And because of that, ma-shock na lang mi sa invitation, wala to, gi-invite na mi sa una sa Pedra. Karon gina-invite na. Ginatagaan ng opportunity. Abot-abot na may asa, mga tingami, di pa naman ni mga kaila, pero anong gi-invite man mi ani, so agtuan lang gihapon na mo. Grabe ang mga opportunities gipaabot sa Ginoo. And I remember those days nga ambot lang sa uban pero sumala sa akong hinumduman. Maka-remember ko na ay mga youth gatherings, na ay mga youth jam na pagsugod namo ang mga batanon nga amo ang makita nga magdayeg mura lagi pang-ugbok ng mga kandila. Basta lang gathering. Pero kapilami nakabantay sa mataas na panahon nga tagaan mi ko opportunity mausap ang atmosphere, not because of us, but we are just showing them how it should be done. Mga kuan pa lang to kayo, mga adwi pa lang to kayo, pero all out na para sa Ginoo. And pila kahitabo nga nay mga youth jam, youth gathering, youth camp, nga pagsulod na mo, makita na mo sa mga naong, sa mga young people, that praise and worship is not something that they enjoy to do. Pero after sa mga time na mag-lead me during jam and testimony ang mga saksi mo ginanis Brother Jeffrey kay dagan may mga panahon nga nag-uban mi ana. Maukay ining kahuman. Matinga na di na mangundang grabe nang kuana gyud. Murag na nga baguhan ba? Makaingon ko sa panahon dili man ingon nga panghinambog pero nakit-an dito na mo ba nga mura bitaw kag nagdala og kanang nagdala ka og something new ba? Not because mga maayo mo, but because gihatag lang ninyo kung kinsa ni deserve. And then the Lord works in the heart of those people. Unya na ako'y spiritual nga jealousy ba? Like pag-enter na ako din hiya. Because sa tinuod lang, tungod sa kadaghan kayo o giatubang na ako karon ng mga responsibility. Dili na kayo priority sa ako ang ingon-ani like youth jam. Gusto pa kayo ko nga may mga gathering sa mga young people nga sama niini pero wala na kay ko'y kumbaga nagkalayo nga passion for this. Like kung night time sige, dili para sa ulang akong mga mugi bitaw. Dili para sa ulang ikaw gimaguna-una magpangita ba og asa ni kay excited kay ka, gakalayo, gabagabagan yung kaniya. Pero karon bisan pag-imbita ron, kung pwede pala mangita rason nga di kadto, mangita na rason nga di makadto. Kaya ang giuna-una gathering. Kaya ang giuna-una jam. Walang giuna-una nga opportunity to give God what He deserves. Praise, dili maundang na siya if nahimo ng personality niyo. At o hinumduman na ay klase sa mga bisti nga isuot sa Kristohanon. The garment of righteousness. Pagka matarong. Sulubon ni mo na. Sa dihang itutang ni dawat ng Ginoong Hesus ingon nga Dios ug manluluwas, gitagaan ta niya bag-o salina. Salina sa pagkamatarong. Wala ta nahimong na matarong sa atong kaugalingong kusog, sa atong kaugalingong pagpaningkamot, but nahimo tang matarong pinaagi kang Kristo Jesus. Ikaduha nga salina nga pwede na to gi-expect sa Ginoo nga atong suoton, garments of praise. Sanina sa mga pagdaig. Kana ba mo sanina, may mo ba na mong identity? Mailhan ba ka pinaagi sa imong sinaninaan? Right? Imong uniform mo, like sa mga estudyante. Ma-identify ka kung asa ka nga school base sa imong uniform. Kung nagtrabaho ka, walang every company, every institution na ay uniform. And even kita sa atong church, pag natin mga event, magpa-uniform ta. Kaya nga naman, identity na nimo. And isa sa identity nga gusto sa Ginoo makita sa iyang mga kanakan, identity of righteousness, kay mauna siya pagkamatarong. Sunod, garments of praise. Identity, personality na nimo, identity na dapat nimo ug nako nga mga madinaygon ta.
This is not something pilion lang na ito magdaig ta. It should be you. Ang pagdaig, ikaw na. Dili kay ang pagdaig, masulti lang ni mo, panahon kayo magibuhat. Magdaig ta, kay nagadiring, kinahanglan nagikan ta. But praise should be you. Sa imong ipasabot, gikan sa tumoy sa imong buhok, ngadto sa tumoy sa imong kuko. Paghisgutan ng imong ngalan, kumbaga, nakasulog kung takag pagdaig. Apil na ba? Si Mercy? Ay, katong madinaygon. Kung naay i-describe sa imo, kanauntay number 1 na ma-describe ang pagka-righteous, pagka-matarong, o pagka-madinaygon. Because garment ato na gusto sa Ginoo atong sulubon. Siya'y naghimo ani, identity na to ni. Mailhan mo ang purikat o ang formal na tao o babae. Ay, di na ko na ito kung matawag ko. Harsh kaya ang word, no? Pero ma-identify na mo siya, pinaagi siya sinuutan. Ma-identify mo siya, pinaagi siya sinuutan. Now, ma-identify mo, pwede na itong ma-identify ang Kristohanon nga nagdala ng pangalan na Kristohanon o ang Kristohanon na madinaygon. Tinuod na madinaygon. Kaya pwede ka maayo mo tugtog, pwede ka maayo mo kanta, pwede ikaw pinakadako nga mulokso diri simbahan, pero dili madinaygon ang imong sinuutan. I'm not saying nga literal nga sinuutan, but what I'm saying is, ang pagkamadinaygon, wala kong gisumpot. Kaya ang pagkamadinaygon, again, it's not about song, it's not about music, it's not about dancing and whatever you do. Ang pagkamadinaygon is in here. Ang pag-praise mo is declaring what He has done, and worship is telling who He is. Therefore, ang pagdaig is not limit into music. It should be you na makita, na nag-declare every time you speak, every time whatever you do, you are declaring who God is and what He has done. That should be the praise na makita sa imong sa akin kinabuhi nga atong gisulpo. Dili unta maghisgot ang praise once a month lang. Praise gisuot na nimo. Personality na nimo. Adlaw-adlaw na nimo. Bisan pag hukasan ka sa imong salina, pares kang may Christian. Pero ang makita sa imo pagkamadinaygon gyapon. Bisan pag hukasan ka sa katanyagan, bisag hukasan ka sa posisyon, bisag hukasan ka sa applause, bisag hukasan ka sa imuhang rights and privileges, pero ang makita sa imo dili hukas apan ang pagkamadinaygon. Hallelujah! Because praise will not cease if you yourself is wearing praise. And the best example here is si Job. Job chapter 1 verse 21. He gives and He takes away. Blessed be the name of the Lord. Si Job ang pinaka-blessed person sa iyahang panahon. He is the richest man in his time. He is a blessed man in his time, not just with possession, not just with wealth, not just with fame. Famous siya sa iyang kadato. But he also has the best family. Na siya kakabalo ka, sa ilang panahon, ang tao nga daghang anak, blessed na. 7 iyang anak, right? 7, 8. Ang anak ni Job, murag 7. Daghang siyang anak, buti pasabot. Swerte to siya. Kung sa iyang panahon, sa ato karon ang blessed ng mga tao, kanang naindot ng mga balay, may mga sakyanan, may kwarta sa bangko. Sa ilang panahon, ang blessed na tao, dagang anak, dagang kahayupan, na ay silver, na ay gold, dagang kag mga katap ka ng ulipon. Mo na rich, mo na blessed person sa ila. And that describes Job. Blessed kayo si Job. Sa wealth, sa fame, sa riches, and even family, he was so blessed. But one day, God allowed Job to be stripped out all of this sa tanan ani. Riches, fame, even ang iyang family was what's worse, pati pa ang iyang health. Giuyog pa, gisulayan pa. Kaya ingon ang ginuna ko'y tao, giangkon ginya nga tao, pagka-bless kay nga tao. Dato na, giangkon pag sa Ginoo ngayon, pagkaragan mga dato karon, pero wala giangkon sa Ginoo nga iyaha, kay mga dautan kayo binuhatan.
But Job, sa iyang fame, sa iyang kadato, sa iyang pagka-bless, he honors God. And God considered him as a righteous man. Kung sa atong panahon karon, walang bakas ng kasinungalingan o kadautan si Job. But even with that, gi-allow ni Lord ang pagsulay sa iyang kinabuhi that strips him out of everything. Wealth, riches, iyang mga anak, walang nga sakit na mamatay hurot. Mamatyan man nagalit ang iring, di man kita magkatunaid. Kani mga 4 parents, na nabito ko'y, wala pa ko namin yung dalagat ako, na may gihatag sa ako ang kanang dog, nga Maltese ang iyang breed. Love kay to nako nga dog. Unya karon gidala nako bisag lagi ang travel gidala nako to. Pagdala nako sa iya sa giwan, grabe gid ako ka. Di man gid unta ko pet lover, pero katugyod nga dog ang nag-change sa akong attitude ganahan gid kay ko ato nga dog. One day ginahikot na gud nako siya, pero niabot na og 3 weeks nga gitry na ko nga dili siya hiktan, dili siya naara gid siya sa amo ang balay ba. Dili siya mugawas. So nagkuan ko nga dili na lang siya hikton. Buhian na lang siya kay 3 weeks na gud ako siya gibuhian. Wala gid siya gihimo nga like igawas na makulbaan ko. Naanag ako nga gibuhian siya for 3 weeks. One day niadto mi og bagsakan, wa ko kabantay nga ni sunod day siya kay nagmotor man mi. So nawala siya. Pagkawala niya grabe na ang pangita, di ko mahimutang. Managoy gabi nga makamata ko kay mura bitaw kanang literal bitaw nga nabangag gimo kasing-kasing. Muna literal nga gibatik na ako ba. Kung ang uban niya di kasabot ko na iro raman to. Pero sa lang literal nga nabangag ako kasing-kasing sa akong paminaw. Nga nawala ako gyud na. Okay ra tag namatay kay nakay closure ilubong nimo. Pero katong nawala maglibog imo na kung gipatay ba to basig giihaw na to o di ba ka basig wala to nyala ba grabe ako struggle ato to the point nga nay mga gabi nga makamata ko kay nakamata ko kay nag-aw-aw nga dog abi na og siya dagat ko na og sa danan pagabot ako dito wala man di ay maghinilakay ko tong gabi grabe gyud ka kumbaga grabe ba ka usay kung ang dili ka sabot dili gyud it doesn't make sense pero grabe kayo ang akong kahingawa atong akong dog na nawala. Imagine si Job. Dili hayop niya. Ang iyang mga kahayupan, nangawala tanan, nangadao tanan, gipangkawat. Iyang mga anak, gipangpatay. O kirauntan na namatay, balatian ka lang gipangpatay na ay pinasahian na nga kanang kalagot. Kaya mo man normal na batiyon sa tao. No, sa pagkinahitabo, gawas ka na, nagdungan in one day. Nakahitabo ning talang kamalasan kang Job. Nya si Job is a righteous person. Pero kita gani nagipagsulay nga moabot sa itong kinabuhi. Nga naman ni Lord, nagpinuutan naman unta ko sa imo, nangalagad ako sa imo, kusog pa kayo kumutay. Nga naman ni Lord. Question na natong Ginoo ba? Kay natin gibuhat sa iya ha. Pero si Job, he is a righteous man according to God, not according to himself. Pero sa iyang pagka-righteous, gikuhaan siya sa Ginoo sa tanan. Kuha kayong mga anak, ikuha yung kabtagan, una, iya pati pa iyang health. Laking pagit iyang sakit, kaya okay rin ito ng laking na sakit imong gibati. Ang iyang sakit, gabi kaluoy, kaya nga naman, buhay pa siya, giulog na siya. Dili siya kapuyok sa iyang balay, tungkol kay buhay pa siya, literal siya ang giulog. To the point ng iyang asawa, giinan siya, tuluhang yung Ginoo, grabe na makakadimalas. Pero kasi declare ni Job, he gives and he takes away. Blessed be the name of the Lord. Usay bot ipasabot, giila niya nga ang Ginoo mo naghatag sa tanan nga iyang nabatunan. O giila po niya, siya mubuot kung iya ning bawion. Pero alam nako, ang mahimo nako maulamang ang pagdayeg niya. Dili ang blessings nga gihatag ni Lord kang Job ang nakapa-change sa iya to praise God. Wala siya nagdayeg sa Ginoo tungod lang kay gipanalanginan siya. Giprove niya ni nga bisan gikuhaan siya sa Ginoo, he never stopped praising God. Gihukasan si Job. Wala na siya masuot na sanina kay buhi pa siya, giulod na siya. Taliwala sa iyang kadato, wala siya masulob kay giulod na siya. But bisan para na wala na tuluha ang Ginoo. Wala gay niya question na ang Ginoo. Ano may tabo ni sa ako, Lord? But what
He did what He said. He gives and He takes away. Blessed be the name of the Lord. Sa ibot ipasabot, wala ang pagdaig sa Ginoo sa life ni Job. Not in the time nagi-promote siya sa Ginoo, not even in the time nagikuhaan siya sa Ginoo. And kabalo mo, at the end of the story, gi-restore sa Ginoo ang tanan nga iyang nabatunan, dubli pa sa una niyang nabatunan. And even up to that time, he still did not stop praising the Lord. Na-restore, taga siya sa Ginoo, bagong mga anak as a symbol of blessing. Gi-restore ang iyang riches, gi-restore ang iyang health. And he still praised the Lord. May mga panahon na maundang ang atong pagkamadinahigon. Sa hukasan na ito, itong kaugaling sa pagkamadinahigon, it's because busy ta, or maybe because like me, I'm too old for that. Or maybe because para lang sa mga batan noon. Or maybe because dagan kay ka problema, dagan kay kagkabugan, na ay kawalan o nagdungan ang imong mga problema, and because of that, you stop wearing the garments of praise. It should not be. Just like Job, whatever happens, naamang ka sa top, naamang ka sa bottom, nagkatambling-tambling man ang dagan sa imong kinabuhi, kailangan ka sa imong personalidad. Ang imong personalidad, pagkamadinaygon sa labing hayang. Hallelujah! Diliunta ang atong nabatunan nga kanabitang promotion ang magsugyot nga magdayeg ta sa Ginoo. Diliunta ang matang sa problema ang atong giatubang ang magsugyot nga muundang ta. Dili unta ang mga panghitabo maayo man og dautan ang magsugyot nato nga mahimutang magmadinaygon. Kundi sulubon gyud nato ang pagkamadinaygon despite sa mga panghitabo kay maunay tinguha o buot sa Dios nga makita sa diyang utan-aw siya nato di ta niya makit-an nga mga hubo kundi makit-an niya ang garments of righteousness, ang garments of peace sa imo o sa akong kinabuhi. That's the message of God. Not just for me tonight, but for every one of us. I'm so inspired. Maybe sa uban sa inyo, this is just an ordinary youth job. But this gathering sparks fire in my heart. Maybe it's unfair to say nga nahimo ni nga job para nako. Because God personally is talking to me through this activity. And I pray that the Word of God is talking to you too. Praises will never cease. It is your choice. Dili unta magbase ang atong pagkamadinaygon sa sitwasyon, sa mga paghitabo, sa atong pagbati, even sa atong pagbati. Kaya mga panahon, walay lami idayeg. Walay lami ikanta. Walay lami isayaw. May mga panahon na lami na lang mo syagit. Pero walay words na mo come out sa imong mouth. But even anak nga mga pagbati, still choose to praise God. Still choose to worship God. Ayaw tuguti nga mahubo ang salina, ang garments of praise imo ang kinabuhi. Wear it all the time. Because every time nga tan-awon ka sa Ginoo, gusto niya makita ni nga saplot diha sa imong kinabuhi. Ang saplot sa pagkamadinaygon. Hallelujah! 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 God is so good. He is awesome. He is powerful, and He never runs out of ways to tell you how much He loves you, and He wants you to walk according to His will. Makaingon gani gid ko, who would have thought that this gathering right here, na pinasahi nga buhaton ang Ginoo sulod sa akong kasing-kasing. Sometimes, ang ordinary nga mga event, gamiton dahil sa Ginoo to meet you. Or maybe dili ni ordinary nga event for some,
Pero para sa ako tungod sa hundreds of ingon ani nga gathering nga ako napila, napay mas dagko ani, napay mas bungga ani. Sometimes I think it's just ordinary. Pero even day sa mga ordinary anak kanindot bitaw, when you show up, God will meet you. Pwede ba naunta ako ni i-reject? Kay pwede man ko daghay reasons, pwede man ko murason. But I just say yes out of respect sa akong amigo nga nag-invite. But I never thought that the simple obedience gihuwat day sa Ginoo to meet me here. Kay sometimes no, naguna-una ta ba nga we are doing everything for the Lord. Pero na-lost na di ta og intimacy sa iya ha. And for a long time, dili ko aware ba nga layo na day kay ko sa unsa ko before sa akong gugma sa Ginoo. And I praise God for this gathering that He reminds me. Muna ngayon ko ganina, na ako'y jealousy nga gibati ba? Na ako'y jealousy ani niya. It's because uban na nung tabig sugod bitaw. Kaya nagselos ko sa bahay, sa part na grabe po siya ka-passionate when it comes to this. Manigkamot gid siya, manguna gid siya, na para maghimog yun ani. Well, ako, nangita na kong reason na muli kayo mga yun ani. Okay? Sometimes, ginawa na ako, mas dagan pa ko angay buhaton. Pero, it's not about what you do for the Lord. Ang ginatanong sa Ginoo ato ba yung kasing-kasing, are we still fired up for Him? Nagkalayo pa ba ta para niya, kung alam niya? Say, grabe na lang ta kakapoy, kung dagan na kay responsibility, nibuhat na lang ta out of responsibility, but not out of love anymore, and not out of fire and passion for the Lord anymore. Muto yung jealousy na ko ba, grabe ani niya, oy, passionate naman gigapon kayo para sa mga young people. Well, ako, naguna-una ko sa kaugalingon ngayon, pastor ko lang, labi na karon kay natapos na ang obligation as youth pastor sa among organization sa national, kay nag-focus na ko sa local church o sa missions. And sometimes ang ginawa na nga, gone are the days of being alive and youthful. Maybe gone are the days of being youthful, but praise, dili may mong gone sa mga kinabuhi. Whatever season and phase, aning kinabuhi ang imong giatubang, you should wear the garments of praise. Manindog tantanan mga igsoon.